Ang Rusya ay nagtapos din sa kabiguan at ang Tsina naman ay tinalikuran ang kanilang pangako at tumakas sa pinangyarihan. Ngayon, ang tanging pag-asa na natitira ay ang Pilipinas. Sa isang gabi, bilyon-bilyong dolyar na halaga ng ari-arian ang nawala at ang Saudi Arabia ay itinulak sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Para sa kanila, ang Pilipinas ang huli nilang pag-asa. Gayunpaman, nang makita ng mga eksperto sa militar sa buong mundo ang bagong sistema ng missile ng Pilipinas, ang kidlat-karaniwang tawag, TC-3, Taos-Puso System, pawang malamig na pag-iling lang ang kanilang naging tugon. Anila, imposible para sa maliit na islang iyon na tinitingnan ng komunidad ng mga bansa bilang isang hiwalay na isla na subukang ipagtanggol ang sarili laban sa pinakamahusay na mga missile ng gitnang silangan sa pamamagitan lamang ng iilang track. Iba ito sa pagharap sa banta ng general sa Hilaga-Hilagang Korea sa konteksto ng Asya. Ngunit ipinakita ng Pilipinas ang lahat ng ito sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng napakatinding lakas at hindi sa walang kabuluhang pagpapaliban. Ang mga inhinyero ng Pilipinas ay nagpabago ng imposible tungo sa posibleng may pawis, walang tulog na mga gabi at isang himalang tagumpay sa gitna ng naglalagablab na disyerto. Ang drama ay magsisimula na ngayon. Ang bawat mainit na komento mula sa inyo ay magiging malaking lakas upang maikalat ang video na ito sa mas maraming tao sa ibang bansa. Salamat sa inyo. Ang pangalan ko ay Ivan Sokolov. Ako ang Chief Technical Consultant ng isang kumpanyang pangdepensa na pag-aari ng Estado ng Russia. Sa nakalipas na 15 taon, tinawag akong ama ng S-400, isang obra maestra na nagsilbing kalasag na nagtatanggol sa kalangitan ng Russia. Ang aking buhay ay perpekto, karangalan, kayamanan, at hindi matitinag na pagmamalaki sa aking inang bayan. Naniniwala ako rito hanggang sa oras na iyon ang nakatatakot na oras bago sumigaw ang mga sirena at bumasag sa katahimikan ng disyerto. Isang gabi, noong ika-25 ng buwan, sa Jubail Air Base sa silangang bahagi ng Saudi Arabia, nagising ako mula sa aking pagkakatulog. Tanging ang ugong lamang ng aircon ang maririnig sa silid. Maghapon akong nagpapaliwanag sa mga opisyal ng Saudi tungkol sa kahusayan ng S-400 hanggang sa namalat na ang aking lalamunan, ngunit hindi naman masama ang aking pakiramdam. Pumirma kami ng Saudi ng isang kontrata sa depensa na umaabot sa 24 bilyong dolyar, isang malaking halaga na katumbas ng bilyon-bilyong piso. At ako ang pangunahing tao sa likod ng kontratang iyon. Ang sinabi ni Sergey, ang aking kanang kamay, ay nagpangiti sa akin. Doktor, kung magre-retiro ka ngayon, maaari ka nang magtayo ng mansyon sa labas ng Moscow at mag-enjoy sa buhay. Tama, magre-retiro ako ng may karangalan kung magtatagumpay ang proyektong ito. Ang S-400 ay napatunayan na ang pagganap nito sa Syria, ang pag-deploy nito sa Saudi Arabia ay parang lakad sa parke. Ganoon ang paniniwala ko noon. Hindi ako kailanman nagduda. Ito ang tinatawag na kapalaluan. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng alarma, tumagos sa makapal na pader ng konkreto ng underground bunker na kabibingi. Ito ay hindi isang regular na pagsasanay. Ito ay isang pulang alarma ng pinakamataas na antas, isang tunog na hindi kailanman maririnig sa isang pagsasanay. Air raid, lahat sa battle position. Rinig ko ang mga nagmamadaling yapak at sigawan mula sa itaas. Tumalon ako mula sa kama, hindi na naisuot ang aking Amerikana at kumaripas patungo sa Combat Command Center. Ang aking puso ay tumitibok na parang tambol sa ilalim ng aking mga buto-buto. Isang tunay na pag-atake ba ito? Mga Houthi ba? O Iran? Pagbukas ko ng mabigat na pinto ng Command Center, isang malamig na simoy ang sumalubong sa akin. Si Sergey, ang aking tauhan, ay namumutla, nakatayo sa harap ng pangunahing console. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Doktor, narito ka. Masamang balita. Huwag kang magpanik, Sergey. Kalmahin mo ang sarili mo. Iulat ang sitwasyon. Tingnan mo ang radar. Nababaliw na. Nang makita ko ang malaking screen na itinuro ni Sergey, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang aking mga binti ay nanghina at muntik na akong bumagsak. Ang radar screen ay puno ng hindi mabilang na pulang tuldok, 1, 2, 3, hindi mabilang. Isang kawan ng hindi mabilang na lumilipad na bagay ang tumatawid sa hangganan at umaagos papasok. Target identification, drones,
Cruise missiles, high-altitude decoys, kabuuang bilang 127. 127. Ang aking tinig ay naging garalgal. Hindi ito isang lokal na provokasyon. Ito ay isang malawakang airstrike sa antas ng full-scale war. Ang kaaway ay kumikilos ng may malinaw na layunin na burahin ang puso ng Saudi Arabia mula sa mapa. Oras ng pagdating, 9 minuto, 9 na minuto. Ang 9 na minuto ay tila sandali lamang, ngunit napakahaba. Gayunpaman, hinawakan ko ang aking nanginginig na mga kamay at pilit na ngumiti dahil nakatingin sa akin ang mga opisyal ng Saudi. Kung manghihina ako, babagsak din sila. Kailangan kong panatilihin ang karangalan ng ama ng S-400. Huwag kang mag-alala, sinadya kong lakasan ang aking boses. Sa labas ay naroon ang S-400 missile system, ang obra maestra na aking ginawa. Natukoy nito kahit ang pinaka-advanced na F-22 stealth fighter ng Amerika sa larangan ng digmaan ng Syria. Ito ang pinakamalakas na kalasag sa mundo. Kahit 127 man o 200, wala itong problema. Magtiwala sa lakas ng teknolohiya ng Russia. Ang aking mga salita ay nagpagaan sa mukha ng Saudi military commander. Tumango siya at nagbigay ng utos. Simula ng automatic interception ng missile system. Huwag na huwag kayong magpapalampas ng isa man. Kasabay ng utos na simula ng interception, sa CCTV screen, nagbuga ng malaking haligi ng apoy ang F-400 launcher, kasabay ng tunog ng kulog. Ang mga anti-missile ay sumibol sa kalangitan, nag-iiwan ng puting usok. Ang tanawin ay kasing kahanga-hanga ng isang dragon na umaakyat sa langit. Niyakap ko ang aking mga braso at pinanood ito. Tingnan ninyo, ito ang kapangyarihan ng dakilang Russia. Ang mahinang drone attack na ito ay madaling lulutasin, parang pagpalo lang ng langaw. Ang unang ilang minuto ay perpekto. Ang mga pulang tuldok ng kaaway sa radar screen ay nawawala ng paisa-isa. 10, 17, 25. Sa tuwing tumataas ang bilang na iniuulat ng operator, nagsasaya ang mga opisyal ng Saudi sa command center. Sila ay nagtapik sa balikat ng isa't isa, puno ng tiwala sa tagumpay. Nakahinga din si Sergey ng maluwag at ngumiti sa akin. Hindi ka mapag-aalinlanganan, Doktor. Gumagana ng perpekto ang sistema. Ngunit pagkalipas ng mga 90 segundo, nagsimulang maging mali ang mga bagay. Kahit na patuloy pa ring nagpaputok ang aming S-400 missiles, bumagal ng husto ang bilis ng pagtaas ng bilang ng mga na-intercept. Doktor, huminto. Nanginginig muli ang boses ni Sergey. Kinunutan ko ng noo ang aking mga mata at tinitigan ang screen. Na-intercept na target, 29. Ang numero ay nanatili doon. May 98 pulang tuldok pa ang buhay sa screen, ngunit ang mga anti-missile ng S-600 ay walang kabuluhang pumaputok sa kalangitan at sumasabog sa walang laman na espasyo. Anong nangyayari? Bakit sumasablay? May malfunction ba ang radar? Hindi. Normal ang radar. Ngunit ano? Gumamit ang kaaway ng decoy tactics. Halos sumigaw si Sergey habang nag-uulat. Ang 29 na na-intercept sa simula ay mga decoys na lumipad mula sa mataas na altitude. Sinasamantala ng kaaway ang algorithm ng S-400 radar na nagbibigay ng pinakamataas na prioridad sa mga bagay sa mataas na altitude. Ginamit natin ang ating mahahalagang missile para intercept ang mga decoys na iyon. Ano? Ang pagkabigla ay parang malakas na hampas ng martilyo sa ulo. Ang tunay na banta, ang mga low-altitude drone at cruise missile ay tumatagos sa pagitan ng mga buhangin ng disyerto sa taas na 50 metro lamang habang tayo ay naiengganyo ng mga decoys. Ang mga kaaway ay tumpak na tumama sa blind spot ng S-400 radar, ang nakamamatay na kahinaan nito. Reload. Bilisan mo. Reload. Sigaw ko na parang nababaliw. Ang pag-reload ay nangangailangan ng 26 na minuto. Wala tayong oras. Sa sandaling iyon, ang malaking hukbo ng mga pulang tuldok ay tumagos sa huling linya ng depensa sa screen ng command center. Boom! Sa isang malaking pagsabog na nagpagalaw sa lupa, naglaglagan ang alikabok at piraso ng konkreto mula sa kisame ng command center. Ang sahig ay umalon na parang may malaking lindol. Namatay ang ilaw, umiilaw ang emergency light. Umikot ng mabilis ang pulang ilaw ng babala. Tinamaan ang oil tank number 3. Malaking sunog, sumabog ang mga tubo.
Out of control ang Gawar oil field, hindi na makontrol ang sunog. Ang sigaw na ulat mula sa radyo. Ang tanawin sa screen ay parang impyerno. Ang Gawar Oil Field Facility, na tinawag na puso ng Saudi Arabia, ay kinakain ng naglalagablab na apoy. Ang maitim na usok ay nagtatakip sa buwan at umabot sa langit. Ang bawat apoy ay kumakatawan sa 18 bilyong dolyar, bilyon-bilyong piso na nagiging abo. Tinitigan ko ang screen ng walang imik. Ang aking mga binti ay nanginginig at hindi makatayo. Kumapit ako sa mesa para hindi bumagsak. Missile launched, 67. Targets intercepted, 29. Hindi na kailangan ng kalkulator. Interception rate, 43%. Ito ang report card ng S-400 ng Russia, ang bansa na nagmamalaki sa sarili bilang pinakamalakas sa mundo. Failure? Hindi. Pagkawasak. Ito ba ang katotohanan? Ang ginawa ko sa buong buhay ko ay ganito lang ba? Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Ito ang sandali ng pagtanggi sa 35 taon ng aking buhay. Sa sandaling iyon, blag. Ang mabigat na pintuan ng bakal ng command center ay nabagsak ng may malakas na kalabog. Si Prince Salman, ang Saudi Defense Minister, ay pumasok. Ang kanyang pulang kefie ay gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na kayang pumatay. Sinusundan siya ng mga armadong sundalo. Dr. Ivan, ang tinig ni Prince Salman ay parang sigaw ng nasugatan na hayop. Lumapit si Prince Salman nang may matinding galit at sinunggaban ang kwelyo ng aking uniforme. Kasabay nito, tinutok ng mga sundalo ang kanilang mga mabibigat na armas sa akin. Si Sergey ay takot na takot at nagtangkang magtago sa ilalim ng mesa. Ipinangako mo sa akin ang 90% interception rate. Ikaw at si Pangulong Putin ay nag-shake hands sa akin at nangako ng absolute defense, hindi ba? Prince, kumalma po kayo. Ang attack pattern ng kaaway. Kumalma? Ang puso ng bansa ko ay nasusunog ngayon. At sinasabi mo sa akin na kumalma? Alam mo ba kung magkano ang nawala ngayong gabi? Ang pinsala sa facility pa lang ay umabot na sa 18 bilyong dolyar. Aabutin ng hindi bababa sa isang taon para ma-repair. Ang kaba ng yaman ng bansa ay naglaho sa isang gabi dahil sa ipinagyayabang mo. Ibinato ni Prince Salman ang report book sa mukha ko. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan na parang mga snowflakes. Problema lang ito sa software. Kung iaayos lang natin ang algorithm. Hindi ko na gusto pang marinig iyan. Kayo, mga technician ng Russia, umalis kayo sa paningin ko. Ayoko na kayong makita pa. Simula bukas ng umaga, void na ang kontrata. Maghanda kayo sa malaking penalty fee at damage claim. Si Prince Salman ay naghihingalo sa galit at sumigaw sa kanyang chief of staff. Fahad, humanap ka agad ng kapalit. Ayoko nang walang kwentang Russia na ito, kahit pa ang Patriot missile ng Amerika. Kunin mo na ngayon, magkano man ang halaga. Kung umatake sila bukas ulit, tapos na tayo. Sa sandaling iyon, si Fahad, ang chief of staff na nakatayo sa isang sulok at may hawak na tablet, ay nagbukas ng bibig ng may pag-iingat at pag-aatubili. Prince, kailangan kong sabihin ito. Ang Patriot missile ng Amerika ay puno na ang order. Ang production line ay fully booked. Kailangan nating maghintay ng hindi bababa sa 3 taon para ma-deploy. Walang ready stock sa buong mundo na maide-deploy agad. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo na mamatay? Chinese products? Kahit pa Chinese, kunin mo na. Ayon sa ulat na kalalabas lang, ang HQ, Nuema, na gawa ng China ay nagtala rin ng interception rate na 26% lamang sa UAE na nagresulta sa malaking kabiguan. Tumakas na ang mga technician ng China at nagbalot na ng kanilang mga gamit. Nagsisinungaling ka. Ang Russia ay hindi gumana, ang China ay hindi gumana at ang Amerika ay walang stock. Diyos ko, tinalikuran na ba tayo ng Diyos? Si Prince Salman ay desperadong hinawakan ang kanyang ulo. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa command center. Ang malalayong pagsabog ay maririnig mula sa labas. Sa sandaling iyon, nag-ingat si Chief of Staff Fahad na nagmamanipula sa kanyang tablet. Prince, mayroon pa tayong huling opsyon. Ano? Sabihin mo na, may isang bansa. Ang kanilang sistema ay maaaring ma-deploy kaagad sa maikling panahon at ang performance nito ay napatunayan kamakailan. Saan? France? UK? Hindi. Pilipinas, Republic of the Philippines. Kumunot ang noo ni Prince Salman. Nakikinig din ako ng may pagdududa. Pilipinas? Ano ang magagawa ng maliit na bansang islang iyon?
Ano ang magagawa ng isang bansa na walang kahit formal na hukbo sa komplikadong larangan ng digmaan ng gitnang silangan? Ang Pilipinas ay may pinakabagong multiple launch rocket system na tinatawag na Kidlat Karaniwang Tawag, TC-3. Ang pinahusay na bersyon kamakailan ay may kakayahan na mag-intercept ng missile. Kung hihilingin natin sa gobyerno ng Pilipinas, maaaring maide-deploy nila ito ng emergency sa loob ng 48 oras. Hindi ko napigilan ang aking pangungutya. Kahit na nakalulungkot ang sitwasyon, tila masyado itong katawa-tawa. Chief of Staff, nababaliw ka na ba? Nakialam ako. Ang Kidlat, iyon ba ang bagay na may mga rocket launcher na nakasalansan sa isang truck? Kalokohan na gamitin iyon para ipagtanggol laban sa pinaka-advanced na missile. Ano ang magagawa ng isang laruang ginagaya lang ang Patriot? Prince, mas mabuti pa na humingi tayo ng tulong sa US military. Ang armas ng Pilipinas ay, sa huli, mga laruang robot lang mula sa isang animated movie. Sumang-ayon din si Prince Salman at umiling. Tama si Dr. Ivan. Ang Pilipinas ay magaling sa paggawa ng mga computer at hybrid na kotse. Ngunit ang ganitong uri ng state-of-the-art na armas ay hindi pa nila larangan. At paano tayo magtitiwala sa isang armas na walang karanasan sa totoong labanan? Gayunpaman, hindi sumuko si Chief of Staff Fahad. Prince, wala na tayong ibang pagpipilian. Kung 127 missile pa ang umatake ngayong gabi, mawawala na sa atin pati ang natitirang oil facilities. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang katapatan at kalidad ay kasing halaga ng buhay. Bukod pa rito, narinig ko na nanalo rin sila ng malalaking kontrata sa Europa kamakailan. Kahit na nagdududa, sulit itong subukan, hindi ba? Si Prince Salman ay nanatiling tahimik sa mahabang sandali. Ang kanyang mga mata ay gumagala. Ang pagkawala ng 18 bilyong dolyar, ang nasusunog na oil field at ang mga hinaing ng publiko ay nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian. Bumuntong hininga ng malalim ang Prince at gumawa ng desisyon. Sige, wala na tayong ibang pagpipilian. Tawagan ka agad ang Philippine Resident Representative. Ikonekta ang hotline kay Pangulo ng Pilipinas. Hilingin sa kanila na ipadala ang lahat ng kagamitan na posible. Masusunod, Chief of Staff, dali-daling tumakbo palabas ng command center. Niyakap ko ang aking mga braso at pinanood ang kanyang paglayo. Nanunuya sa aking isip. Bobong pagpili. Pilipinas, ano ang magagawa nila? Kahit pa dumating sila sa loob ng 48 oras, aabutin din sila ng 1 linggo para lang ma-install, hindi ba? Kapag nabuksan ang takip, tiyak na mas masahol pa ang resulta kaysa sa aming S-400. Kumbinsido ako. Ang Pilipinas ay isa lamang tagasunod na gumagaya sa teknolohiya ng Amerika. Ang air defense system ay hindi maaaring itayo sa isang iglap. Kahit ako, na naglakbay sa landas na ito sa loob ng 35 taon, ay nabigo. Paano sila magtatagumpay? Dr. Ivan, tinawag ako ni Prince Salman sa malamig na boses. Hindi ka pa aalis. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang pagdating at pagpapatupad ng armas ng Pilipinas. Kung mag-fail din sila, tulad ng sinabi mo, siguro ganoon na ang kapalaran namin. Pero kung sakali na magtagumpay sila, luluhod ka sa harap ko at hihingi ng tawad, aaminin mo na mas mababa ang teknolohiya ng Russia kaysa sa Pilipinas. Ha? Hindi ito mangyayari, Prince. Ipinapangako ko sa aking sarili. Ang Kidlat na manalo sa S-400, ito ay isang biro na pagtatawanan maging ng aso sa daan. Ngunit hindi ko kailanman inakala noon na ang armas ng Pilipinas na tinawag kong laruan ay tatanggihan ng husto ang 35 taon ng aking buhay sa loob lamang ng 48 oras at itutulak ako sa kailaliman ng pagkatalo. Ang pulang emergency light ay baliw na umiikot sa command center. Sa nasusunog na gabi ng disyerto, nabigo ang Russia, tumakas ang China. Ngayon, ang kapalaran ng Saudi Arabia ng buong gitnang silangan ay ipinagkatiwala sa kamay ng isang maliit na bansang isla sa malayong silangan, ang Pilipinas. Makakaya ba ng Pilipinas na baligtarin ang desperadong sitwasyong ito? O, tulad ng inaasahan ko, uuwi sila ng may internasyonal na kahihiyan. Ang gulong ng kasaysayan ay handa na ngayong umikot patungo sa isang bagong kabanata. Kinabukasan ng umaga, ang Juba Air Base ay parang isang malaking lugar ng libing. Sumikat ang araw, ngunit ang maitim na usok mula sa nasusunog na gawar ay nagtatakip sa kalangitan. Kahit tanghali na, ang mundo ay kulay abo. Ang hangin ay punong-puno ng masangsang na amoy ng nasusunog na langis.
Ito ang amoy ng kabiguan. Ang amoy ng $10 bilyong na naging wala. Inaayos ko ang aking bagahe. Ang galit at kahihiyan ay nagpapanginig sa akin. Pinalayas ako sa isang pagkakamali lang, maghintay ka lang. Makikita ko ng sarili kong mga mata ang kahihiyan ng mga Pilipino at aalis akong tumatawa. Ang nakakagulat, ang Pilipinas ay tumugon sa loob lamang ng 24 na oras pagkatapos ng tawag. Karaniwan, ang transaksyon ng armas o pagpapadala ng tropa sa pagitan ng mga bansa ay nangangailangan ng buwan. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Kumilos sila na parang kidlat, na para bang sumiklab ang digmaan sa kanilang sariling bansa. Pagsapit ng dapit hapon, ang radyo mula sa base tower ay nagulat. Maraming unidentified aircraft, IFF identification, Republic of the Philippines. Naglakad ako patungo sa runway. Mula sa malayo, sa kalangitan sa kanluran, isang malaking transport plane ang lumitaw. Sa malalaking pakpak ng C-130 transport plane, malinaw na nakaukit ang pambansang emblem ng Pilipinas. 1, 2, 3, 4. Ang malalaking transport plane ay lumapag ng may malakas na ingay. Nang bumukas ang cargo door, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Kung ito ay hukbo ng Russia, magsisimula muna silang manigarilyo ng may pagka-chill, ngunit ang mga Pilipino ay iba. Bago pa huminto ang mga gulong ng transport plane, nagsimula nang bumukas ang cargo door. Ang mga inhinyero na nakasuot ng camouflage ay bumuhos palabas na parang kawan. Bilisan! Group 1. Simula ng radar. Coordinate. A 3-area. Communications group. I-connecta agad ang satellite link. Tapusin sa loob ng 5 minuto. Ang namumuno sa unahan ay si Colonel Alejandro Alex Dizon. Hindi siya matangkad, ngunit matipuno ang katawan at ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila na nangangaso. Pagdating niya sa lugar, nagsimula siyang magbigay ng utos nang walang pag-aatubili o formalidad. "Doktor, tumatakbo sila," sabi ni Sergey. "Ang aking tauhan. Tingnan mo, walang naglalakad. Lahat sila tumatakbo. Ang mga technician ng Pilipinas ay tumatakbo na parang nababaliw. May mga nagbubuhat ng mabibigat na equipment boxes na magkasama, ang kanilang mga likod ay babad na sa pawis. I-deploy ang mga combat unit sa loob ng 48 oras. May limitasyon ang pagmamalaki, nanuya ako sa aking isip. Kumbinsido ako na ang ganitong uri ng pagmamadali at speed culture ay magiging nakamamatay na lason sa isang air defense system. Gayunpaman, ang aking hula ay ganap na nagkamali. Hindi natulog ang mga Pilipino. Tumayo lang sila habang kumakain. Ang isang kamay ay may hawak na bento o tinapay, habang ang isa ay nagtatype sa keyboard. Ang trabaho na aabuti ng 6 na buwan para matapos ng 100 technician ng Russia ay nalutas ng 37 inhinyero ng Pilipinas sa kanilang manggas. Kinabukasan ng umaga, sa gitna ng sandstorm ng disyerto, 4 na launcher units ang perpektong na-deploy. Ang mga radar antenna ay umiikot. Natapos nila ang pag-deploy sa loob ng 42 oras, mas mababa sa 2 araw. "Mga halimaw ba sila?" bulong ni Sergey na may mukha ng pagkabigla. Sinubukan kong magpanggap na walang pakialam. Mabilis silang mag-install. Tama. Ngunit ang susi ay ang performance. Kung mag-fail ang software, wala ring kwenta. Nang hapong iyon, personal kong sinuri ang kidlat launcher site na in-deploy ng hukbo ng Pilipinas. 4 na truck na gawa sa Pilipinas ang nakaparada sa tabi-tabi sa prime location kung saan nakalagay ang S-400 dati. Nang makita ko ang mismong bagay, hindi ko napigilan ang aking pangungutya. "Pfft! Ano yan? Sergey, nakita mo ba?" "Opo, doktor. Mukhang maliit." Ang S-400 ay kahanga-hanga. Ang launcher mismo ay higit sa 7 metro ang taas. Ang mga radar vehicle ay kasing laki ng isang maliit na bahay. Ang pagtingin lang dito ay nagbigay na ng pakiramdam ng pinakamalakas sa mundo na kayang daigin ang kaaway. Ngunit ang kidlat ay isang ordinaryong 8-wheel truck lang na may isang parisukat na bakal na kahon na nakakabit sa ibabaw. Ang missile launcher bay ay hindi rin nakikita. Sa unang tingin, mukha itong truck ng isang moving company o delivery truck. Wala. Napakahina. Gusto nilang gamitin ang ganyang bagay para ipagtanggol laban sa 127 state-of-the-art na missile? Colonel Dizon. Naglakad ako patungo kay Colonel Alejandro Dizon na nag-iinspeksyon ng isang bagay sa ilalim ng truck, na sinipa ang gulong ng truck ng may tono ng panunuya. Tumayo siya nang marinig ang tunog.
Ang kanyang mukha ay may mantsa ng itim na grease, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay. Ikaw ba si Dr. Ivan mula sa Rusya? Ito lang ba ang lahat? Ilang toy trucks lang ang dala mo at gusto mong protektahan ang kalangitan ng gitnang silangan. Baka himatayin si Prince Salman kapag nakita niya ito. Ito ay isang larangan ng digmaan, hindi isang construction site. Humingi ng salamin si Colonel Dizon at tumayo ng tuwid. Ang kanyang boses ay mababa at kalmado, ngunit nagtataglay ng kakaibang lakas. Dr. Ivan, ang mga armas ay hindi nakikipaglaban sa laki. Nakikipaglaban sila sa lakas. Anong sabi mo? Mukhang malaki at kahanga-hanga. Aaminin ko, ito ay isang magandang sistema. Ngunit dahil sa malaking laki nito, ito ang pinakamalaking kahinaan nito. Kapag na-deploy, aabutin ng kalahating araw para lumipat. Ang pag-reload, pagkatapos maubos ang mga missile, ay nangangailangan ng 30 minuto sa modernong digmaan. 30 minuto? Matatalo na ang kaaway at matatapos na ang digmaan. Kinatok niya ang launcher ng kidlat at nagpatuloy. Ito ay iba. Matapos maubos ang 12 missile, maaari kaming umalis sa loob lamang ng 3 minuto. Ang pag-reload ay tapos sa loob ng 5 minuto. Hit and run. Pagkatapos pumutok, bago pa matukoy ng kaaway ang aming lokasyon, magsisimula na kaming magpaputok mula sa ibang lugar. Magkakamali ka kung minaliit mo ang maliit na sukat nito. Ikaw na bata ka. Ang kanyang walang galang na mukha ay nagpainit sa aking pisngi. Ang isang batang colonel ay naglakas loob na turuan ako, isang veterano ng air defense system na may 35 taon ng serbisyo, at inilarawan niya ang laki at bigat ng Russia bilang isang kahinaan. Ito ay isang insulto. 5 minutong pag-reload. Ang iyong bibig ay mabilis magsalita. Iyan ay isang numero lang na posible sa practice field, hindi ba? Iba ang totoong labanan. Sa gitna ng sandstorm at pagsabog ng mga bala, sa tingin mo ba ay posible pa rin iyan? Posible. Dahil ganoon ang pagsasanay namin, hindi siya umatras. Kung gayon, hihintayin ko at makikita ko. Ngayong gabi, tingnan natin kung gaano katagal tatagal ang iyong toy truck. Ang 43% ay kahiya-hiya. Kung makakaya mong ipagtanggol ang 10%, lulutuin ko ang aking kamay at kakainin. Ipinahayag ko. Kung may isa pang oil field na masunog ngayong gabi, kayong lahat ang mananagot. Kung matagumpay naming ipagtanggol ang lahat ng atake, gusto ko na humingi ka ng tawad, Doktor, sa iyong mga salita na nag-insulto sa kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Hinding-hindi mangyayari. Umalis ako ng galit. Ngunit ang tingin ni Colonel Dizon sa aking likuran ay nagbigay sa akin ng kakaibang lamig. Ang kanyang mga mata ay tila alam na ang resulta. Hindi siya nagpo-provoke. Nakatuon lang siya sa kanyang misyon. Ang saloobin na iyon ay mas lalong nag-aalala sa akin. Nang gabing iyon, 11 p.m. sa Saudi Military Command Center, umupo ako sa isang sulok bilang tagamasid, ngunit ang aking kalooban ay naghihintay sa pagkatalo ng Pilipinas. Si Prince Salman ay nakatitig din sa monitoring screen. Nang may mukha ng pagkabalisa, ang kanyang mga knuckles ay namumutla na. Ang bangungot ng $18 bilyong ay sariwa pa sa kanyang isip. Sa gitna ng command center, si Colonel Alex Dizon ay nakasuot ng headset at ang kanyang mga operator na Pilipino sa kanyang kaliwa at kanan ay nagtatype sa keyboard ng may perpektong koordinasyon. Com check done. Radar sync normal. Lahat ng launcher units sa battle-ready status. Ang mga ulat sa Filipino ay naririnig ng sunod-sunod. Nakikinig ako sa kanilang usapan sa pamamagitan ng translator. Walang panginginig sa kanilang boses. May tension, ngunit walang takot. Gagawin ba talaga ng armas ng Pilipinas ang trabaho? Kung ang Vadla ng Russia ay hindi gumana, ano ang magagawa ng iilang maliliit na truck? Ang mga general ng Saudi ay bumubulong-bulong. Sila rin ay kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. Sa sandaling iyon, muling umikot ang pulang warning light. Boom! Ang alarma ay tumunog. Target approaching. Bearing 030, distance 200 kilometers. Ang mga pulang tuldok ay nagsimulang lumitaw sa radar screen. 1, 2, 10, 100. Muling napuno ng pulang tuldok ang buong screen. Kabuang bilang, 127. Eksaktong kapareho ng 3 araw na nakalipas. Ang kaaway ay malupit. Eksaktong parehong pattern, eksaktong parehong bilang, eksaktong parehong oras. Sigaw ng operator. Low altitude drone, cruise missile,
at high-altitude decoy. Ito ang bangungot na kombinasyon na nagpapahina sa S-400 radar at nag-iwan ng mahinang 43% na numero. Colonel Dizon, handa ka na ba? Sigaw ni Prince Salman, tumayo mula sa kanyang upuan. Si Colonel Dizon ay hindi lumingon. Kalmado niyang kinuha ang mikropono. Huwag kang mag-alala, inaasahan namin ito. Inaasahan? Lahat ng launcher units, automatic mode on. Simulan ang target identification. Nagsimula akong magbilang sa aking isip. 1, 2, 3. Hayaan silang malinlang ng mga decoys tulad ng S-4 Didoong at magpaputok ng mga missile sa walang laman na kalangitan. Kapag kinagat nila ang high-altitude decoys, tapos na sila. Sila ay wawasakin ng mga drone na lumilipad malapit sa lupa. Sa screen, nagsimulang mag-scan ng mga target ang radar ng Pilipinas, ngunit may kakaiba. Ang S-100 ay nangangailangan ng 5 segundo para lang mag-scan. Sa loob ng 5 segundong iyon, ang kaaway ay lumipad ng ilang kilometro. Ngunit ang kidlat system ay target identification completed sa 0.8 segundo. 0.8 segundo. Hindi ko sinasadyang sumigaw. Mas mabilis pa kaysa sa pagkurap ng mata. Na-analyze na nito ang kalikasan ng lahat ng 127 target. Pagkatapos ay dumating ang ulat sa Filipino na nagbigay sa akin ng matinding pagkabigla. Priority reset. Mga lumilipad na bagay na nasa 10 kilometro pataas, excluded sa engagement list. Ano? Excluded? Ang aking puso ay lumubog. Ang S-400 ng Russia ay tinukoy ang mga decoys na iyon bilang pinakamataas na prioridad, kaya't sinayang ang lahat ng mahahalagang anti-missiles doon. Ngunit ang algorithm ng Pilipinas ay nakilala ang mga ito bilang false targets sa loob lamang ng 0.8 segundo at matapang na inalis ang mga ito. First priority target set, low-altitude penetrating suicide drones, 70 units. Second priority, cruise missiles na nagsimulang umakyat bigla, 40 units. Precision. Nakakakilabot na precision. Sinara lang nila ang mga banta na umaatake sa ating oil field. Tiyak na swerte lang. Bulong ko, pinupunasan, ang malamig na pawis. Gayunpaman, hindi ito swerte. Ang Pilipinas ay isang bansa na nakaharap sa banta mula sa kabilang panig ng karagatan sa loob ng higit sa 70 taon. Ang kanilang pananaliksik sa decoy tactics ay malalim. Ang kakayahan na makilala ang false targets at true targets ay katumbas ng survival instinct para sa hukbo ng Pilipinas. Enter engagement range, count 3. Umalingaw-ngaw ang boses ni Colonel Dizon sa command center. Kinuyom ni Prince Salman ang kanyang mga mata. Hawak ko ang aking hininga. Makakaya ba talaga ng mga missile na ipinaputok mula sa mga toy truck na iyon na mahuli ang kaaway na lumilipad sa supersonic speed? Kasabay ng utos, ang launcher ay nagbuga ng apoy sa CCTV screen. Ngunit ang paraan ng pagpaputok ay malayo sa S-400. Kung ang S-400 ay nagpaputok ng paisa-isa ng may malakas na tunog, ang kidlat ay iba. Shh, shh, shh. Ang mga missile ay umalis ng sunod-sunod sa hindi kapani-paniwalang bilis na parang machine gun fire sa loob ng 0. 5 segundong interval, ang 12 missile mula sa isang truck ay agad na pumuno sa kalangitan. Ang 48 anti-missiles na ipinaputok mula sa 4 na truck ay nagtayo ng isang malaking net of fire sa kalangitan ng gabi. Hindi ito interception. Ito ay isang shower of steel na bumabagsak. Tingnan mo ang bilis. Nagsasayaw ang mga missile, sigaw ng isang opisyal ng Saudi. Ang Filipino-made guided missiles na ipinaputok ay gumagalaw na parang may buhay. Hindi lang sila lumilipad ng diretsyo. Kung lumingon pakaliwa ang drone ng kaaway, hahabulin nila pakaliwa. Kung umilag pakanan, hahabulin nila pakanan. Hindi sila bumibitaw. Active radar homing. Ang missile mismo ay nilagyan ng high-performance radar eye na tinitiyak na kapag nakita na nila ang kanilang biktima, hinding-hindi na nila ito bibitawan. Ito ang proprietary technology ng Pilipinas. Isang teknolohiya na tinalikuran ng Russia dahil sa problema sa cost, ngunit ikinabit ng Pilipinas sa mga maliliit na missile na ito. Puk! Boom! Ang mga pulang tuldok sa radar screen ay nagsimulang maglaho na parang popcorn. Ang pinakamapanganib na low-altitude drone unit ay sunod-sunod na bumabagsak na parang mga dahon sa hangin. 10 na intercept, 30 na intercept, 50 na intercept.
Ang boses ng operator ay tumaas, puno ng excitement at pagkabigla. Sa loob lamang ng 30 segundo, ang drone unit na hindi kayang ipagtanggol ng S-400 sa loob ng 10 minuto ay ganap na nawasak. Interception rate, 100%. Kalokohan. Imposible. Magic ito. Nawalan ako ng kaluluwa habang nakatitig sa screen. Ang 35 taon ng aking mga depensa ay bumabagsak mula sa ugat. Sa sandaling iyon, ang cruise missile ng kaaway ay tila nagpanik at nagsimulang gumawa ng evasive maneuvers. Sila ay mabilis na bumaba at nagsimulang lumipad ng random. Ito ay isang curveball-like motion na ikinalito maging ng S-400. Confirmation of evasive maneuver. Launch ng second wave anti-missiles. Walang bahid ng pag-alala si Colonel Dizon. Itinulak niya ang pangalawang button na para bang inaasahan niya ito. Ang lakas ng kidlat, ang mabilis na relock at continuous launch capability ay sumikat. May mga missile pa rin mula sa unang pagpaputok sa himpapawid at ang mga missile na idinagdag ay sumunod na bumubuo ng perpektong killing zone. Walang makatakas ang mga missile. Sa harap ay ang first wave anti-missile at sa likod ay ang second wave anti-missile. Ang mga missile ng kidlat ay tila nagsasabing, masyadong maliit ang kalangitan. Itinulak nila ang kaaway sa isang sulok at sinira ito ng paisa-isa ng may kalupitan at precision. Ang huling cruise missile ay sumabog sa himpapawid sa itaas ng base na parang magandang fireworks. Ang orasan sa command center ay tumigil ng eksaktong 2 minuto at 52 segundo pagkatapos magsimula ang operasyon. Wakas ng labanan, wala pang 3 minuto. Ang kalmadong boses ni Colonel Dizon ang pumutol sa katahimikan. Lahat ng launcher units, ceasefire. Ang final result ay lumitaw sa screen. Enemy attacks, 127. Intercepted, 124. Self-destructed, 3. Facility damage, 0. Hit rate, 97.6%. Katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon at ang hininga ng mga tao ang naririnig sa command center. Ang resulta ay napakatindi, kaya't lahat ay nakalimutan na huminga. Hindi ito digmaan. Ito ay isang one-sided slaughter. Ito ay isang show of force ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang bumabasag sa katahimikan ay si Prince Salman. Niyakap niya ang kanyang bibig sa nanginginig na kamay at pagkatapos ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Mabuhay, mabuhay ang Pilipinas. Sigaw ng Prince habang pinapalo ang mesa. Kasunod nito, ang mga general at staff ng Saudi ay sumigaw sa tuwa. Niyakap at nagsayawan ang mga opisyal ng Saudi, umiiyak. Ito ay ang ecstasy ng kaligtasan mula sa kailaliman ng impyerno. Kahanga-hanga, Pilipinas, ito ang tunay na kalasag. Hindi maikukumpara sa Russia o China. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng nagsasayang pulutong, nakatayo ako ng nag-iisa na parang inabandona sa isang isla. Ang numerong 97.6 na lumitaw sa screen ay tila nanunuya sa 35 taon ng aking buhay. Ang S-400, ang karangalan ng Russia, ay nadurog sa harap ng parisukat na kahon na mukhang walang kwenta, ang truck ng Pilipinas na tinawag kong laruan. Inalis ni Colonel Alex Dizon ang kanyang headset at tumingin sa akin. Wala siyang pagmamataas o panunuya, tanging isang bahagyang tango, tulad ng isang sundalo na nakatapos ng kanyang misyon. Ngunit ang katahimikan na ito, ang kalmado na saloobin na ito, ang nagbigay sa akin ng mas malaking pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi, nakita mo na ba? Hindi tayo nakikipaglaban sa laki. Hindi tayo nakikipaglaban sa salita. Nagpapatunay tayo sa resulta. Yumuko ako. Ang aking pisngi ay nagiinit. Ang aking kapalaluan sa panunuya sa kidlat bilang isang laruan ay bumasag sa aking puso na parang boomerang. Nang gabing iyon, ang kalangitan ng disyerto ay mas malinaw kaysa kailanman. Hindi na nagliliyab ang apoy ng oil field. Ang langis ng Saudi Arabia ay ligtas. Ang nagpoprotekta sa kapayapaan na ito ay hindi ang S-400 ng isang malaking imperyo, kundi ang maliit ngunit matibay na truck, ang kidlat, na lumipad mula sa isang maliit na bansang isla sa silangan, ang Pilipinas. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang nakakagulat na 3-minute battle na ito ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na yayanig sa pandaigdigang defense market. Ang monopolistic, ironclad structure ng defense market ng gitnang silangan na kinokontrol ng Russia at China ay bumabagsak.
at isang malaking merkado na nagkakahalaga ng $41.2 bilyong ang gumugulong patungo sa Pilipinas. Habang humuhupa ang sigawan sa command center, lumapit sa akin si Prince Salman. Wala na sa kanyang mukha ang pagkabalisa at takot kanina. Ang natitira ay ang kalupitan ng isang hari. Tumayo siya sa harap ko at inilagay ang kanyang kamay sa likod ng silya na inuupuan ko. Dr. Ivan, Prince, hindi ko maangat ang aking ulo. Para sa akin, na may 43% sa aking report card, ang 97.6% ng Pilipinas ay katumbas ng death sentence. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kahapon? Kung magtagumpay ang Pilipinas, luluhod ka at hihingi ng tawad. Ang boses ni Prince Salman ay mahina, ngunit ang galit na nakapaloob dito ay kasing init ng lava. Ngunit hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Ang iyong tawad ay hindi makakapagbalik ng nasunog na langis. Itinuro ng Prince ang labasan. Umalis ka. Iligpit mo ang mga scrap metal na ipinagyayabang mo bilang world's strongest mula sa aking bansa. Ang shipping cost ay sasagutin ng Russia. Prince, ngunit ang penalty fee ayon sa kontrata. Nang sinubukan kong magbigay ng huling depensa, ngumiti ang Prince ng may malamig na ngiti. Naglunok ako ng bilyon-bilyong dolyar sa tubig at nangangahas ka pang magbanggit ng penalty fee? Kung gusto mong pumunta sa International Court of Justice, sige. Live kong ipapalabas sa media sa buong mundo kung gaano kawalang silbi ang S-400 at kung gaano kadakila ang kidlat ng Pilipinas. Isinara ko ang aking bibig. Wala na akong masabi dahil hindi ito banta kundi katotohanan. Kapag nalantad ang kabiguan ng S-400, tapos na ang kinabukasan ng industriya ng depensa ng Russia. Ang tahimik na pag-alis ang tanging paraan para mapanatili ang natitirang dignidad. Lumabas ako ng command center ng walang lakas. Mula sa likuran ko, narinig ko ang tawanan ng mga sundalong Pilipino at Saudi na nagdiriwang ng tagumpay ng operasyon. Ang tunog ay sumasakit sa aking likod na parang espada. Sa harap ng vending machine sa dulo ng pasilyo, si Colonel Alex Dizon ay umiinom ng isang lata ng kape. Bilang bida ng tagumpay, wala siyang bakas ng pagmamataas. Tanging tahimik siyang nakatingin sa kalangitan ng gabi. Lumapit ako sa kanya. Kailangan kong malaman ang sagot. Ano ang sikreto? Paano ninyo nagawa ang isang bagay na hindi namin nagawa sa loob ng 25 taon, Colonel? Lumingon siya at tumango ng bahagya sa akin. Napagod ka, Doktor. Taos puso ko iyan. Dahil sa S-4 na ginawa mo bilang target, nagawa naming makarating dito. Nagbigay galang ako sa iyo bilang isang karapat-dapat na kalaban. Ang kanyang kapakumbabaan ay mas nagpalungkot sa akin. Mas gusto ko pa na ininsulto o tinawanan niya ako. Mas gagaan ang pakiramdam ko. Ngunit nanatili siyang magalang. Isang tanong lang. Ang 0.8 second decision at ang guidance performance ng missile, maging tapat ka. Teknolohiya ba iyan ng Amerika? Nakakuha ba kayo ng technology transfer mula sa Lockheed Martin o Raytheon? Ngumiti ng mapait si Colonel Dizon sa aking tanong. Hinding-hindi ang Amerika. Hinding-hindi binibigyan ng Amerika ang core technology sa amin. Ang ibinibigay lang nila sa amin ay black box, range restrictions, warhead weight limitations. Binibigyan lang nila kami ng mga kadena. Hinding-hindi nila kami binigyan ng key technology. Kaya, ang lahat ng ito ay proprietary technology ng Pilipinas? Opo, Doktor. Kami ay isang bansang kulang sa mapagkukunan. Wala kaming langis, wala kaming minerals. Ang tanging maaasahan namin ay ang mga tao. Ang aming mga researchers ay nagtrabaho ng magdamag, dumaan sa libu-libong kabiguan at nag-ayos ng 10,000 data para lang mag-develop nito. Kapag sinabi ng iba na imposible, sinabi namin na kailangan naming gawin. Kinuyom niya ang lata ng kape na inubos niya at itinapon sa basurahan. Ang likod namin ay isang bangin. Ang banta mula sa kabilang panig ng strait, dagat, ay nakatutok sa amin ang baril sa lahat ng oras. Hindi namin kayang umasa lang sa teknolohiya ng ibang bansa. Ito ay teknolohiya na ginawa para sa survival, para mabuhay. Kaya, kailangan naming ibigay ang lahat. Ang salitang survival ay tumama sa aking puso. Para sa Russia, ang industriya ng depensa ay kapangyarihan, negosyo. Ngunit para sa Pilipinas, ang depensa ay survival mismo. Ang talim ng kutsilyo na hinasa para sa survival at ang kutsilyo na ginawa para sa pagbebenta ay nagpasiya sa tagumpay at pagkatalo ngayong gabi. Yumuko ako nang walang imik.
Mas malaki ang agwat sa saloobin kaysa sa agwat sa teknolohiya para sa mga bansa sa gitnang silangan na sawa na sa kapalaluan ng mga malalaking bansa. Ang taos-puso na serbisyo ng Pilipinas ay tubig sa disyerto. Magbabago ang mundo, bulong ko. Tapos na ang panahon ng Russia at Sina, parating na ang panahon ng Pilipinas. Hindi nagtagal, pagkalipas ng 48 oras, nagsimula ang domino effect na kinatatakutan ko at inasahan. Ang opisyal na pahayag ng Saudi Defense Ministry ay katumbas ng pagsabog ng nuclear bomb sa pandaigdigang defense market. Breaking news. Ganap na kinansela ng Saudi Arabia ang S-1 Fur Procurement Plan ng Russia. Pumirma ng 112 billion emergency kidlat system contract sa Pilipinas. Ang balita na ito ay simula pa lamang. Nang hapong iyon, nagdaos ng emergency press conference ang UAE Defense Ministry. Lubos kaming nabigo sa performance ng HQ-9 na gawa sa China. Nagpasya kaming palitan ang lahat ng HQ-9 ng kidlat at guided anti-air missile system na gawa sa Pilipinas. Contract size, 8 billion. Kinabukasan, sumunod ang Qatar. Salamat sa hukbo ng Pilipinas sa kanilang anti-terrorism efforts. Kami ay lubos na naantig. Ipagkakatiwala rin namin ang aming air defense sa Pilipinas. Confirmation of Kidlat Launcher Site Procurement, $6 billion. Ang Kuwait at Oman ay tila nagkasundo at inalis ang kanilang mga kagamitan mula sa Russia at Sina at nag-anunsyo na pupunan nila ang walang laman na espasyo ng mga armas na gawa sa Pilipinas. Nanood ako ng balita sa telebisyon sa hotel room at nakaramdam ako ng pagkahilo nang makita ko ang mga numerong lumabas sa screen. 12 billion, 8 billion, 6 billion. Kinakalkula ko. Ang kabuuang halaga ng mga kontrata na pinirmahan ng 5 bansa sa gitnang silangan sa Pilipinas sa loob ng isang linggo ay tala 1.2 bilyon. Katumbas ng humigit kumulang 1.3 trillion pesos. 1.3 trillion pesos. Nanginig ang aking kamay at natapon ang baso ng tubig. Ang halagang ito ay mas malaki kaysa sa kinita ng Russia sa pagbebenta ng armas sa buong mundo sa nakalipas na 10 taon. Ang malaking kayamanan na ito ay dumaloy sa bansang Pilipinas sa loob lamang ng isang maikling linggo. Hindi na lamang ito arms export. Ito ay isang historical moment ng paglilipat ng pandaigdigang kayamanan at hegemony. Sa screen ng telebisyon, ipinakita ang Pangulo ng Pilipinas at ang mga prinsipe ng gitnang silangan na nagkakamay ng nakangiti. Sa likod nila, ang kidlat launcher na tinawag kong laruan ay pinalaki sa close-up. Ang truck na tinawanan ko bilang laruan ilang araw na ang nakalipas ay naging isang goose that lays golden eggs. Pinabalik ako sa Moscow. Bago ako sumakay sa eroplano, huli akong lumingon sa runway. Ang mga transport plane ng Pilipinas ay madalas na lumalapag at umaalis, nagdadala ng mga bagong kidlat launcher at mga technician na Pilipino. Samantala, ang transport plane ng Russia ay itinulak sa isang sulok, naghihintay na ikarga ang mga binawi na S-400 equipment. Ang tanawin ng nagtagumpay at natalo ay masyadong matingkad. Moscow, basement conference room ang Kremlin. Ang hangin ay mas malamig kaysa sa Siberian wilderness. Ang Defense Minister, National Security Advisor at ang mga pinakamalapit kay Pangulong Putin ay nakaupo sa mahabang mesa, nakatitig sa akin. Dr. Ivan, nagsalita si Alexander Kuznetsov, ang National Security Advisor, sa malamig na boses. 43%. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyan? Sa tingin ko, hindi ito ang oras para sa iyong paghingi ng tawad. Dahil sa 43% report card mo, nakatanggap ng death sentence ang industriya ng depensa ng Russia. Ang India ay nagpabagal sa additional S-400 procurement. Nagpadala rin ang Turkey ng Notice of Contract Review. Pinutol mo ang lifeline ng ating inang bayan. Inihagis ni Kuznetsov ang isang folder ng mga dokumento sa aking mukha. Ito ay ang Kidlat Export Performance Report ng Pilipinas. Tingnan mo ito. Ang Pilipinas ay kumita ng 41.2 bilyon sa loob ng isang taon. At tayo? Tayo ay zero. Wala tayong nakuha na kahit isang kontrata. Hindi ko pinulot ang mga dokumento sa sahig. Yumuko lang ako. Ang myth ng S-400 na itinayo ko sa loob ng 35 taon gamit ang aking kabataan at buhay ay walang awang giniba ng 3 minutong tagumpay ng Pilipinas. Doktor, minsan kang naging bayani ng Russia. Bumuntong hininga si Kuznetsov, ngunit nagbago na ang panahon. Ang mga bayani ay napapalitan. Lumitaw ang mga bagong makapangyarihan.
Hindi natin ito inamin, kaya nabigo tayo. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ito ang intensyon ng Pangulo. Hindi namin hahabulin ang iyong responsibilidad. Sa halip, magretiro ka ng tahimik. Bibigyan ka namin ng honorable retirement, ngunit huwag ka nang tumapak pa sa industriya ng depensa. Dahil tapos na ang panahon mo. Ang pangungusap, natapos na ang panahon mo ay tumusok sa aking dibdib na parang death sentence. Ang aking mga hakbang habang lumalabas ako sa conference room ay mabigat na parang tingga. Ang bandila ng Russia na nakasabit sa pasilyo ay tila nakayuko ng walang lakas ngayon. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng nyebe ng Moscow sa aking mukha. Kinuha ko ang aking smartphone mula sa aking bulsa at naghanap ng balita. Ang main screen ay puno pa rin ng balita tungkol sa industriya ng depensa ng Pilipinas, pinamumunuan ng DND, DOST ang mundo. Pagkatapos ng Poland, sinakop din ang gitnang silangan. Patriot ng Pilipinas, kidlat, pinagsasama ang cost-effectiveness at performance. Nagulat ang mundo sa kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Binasa ko ang comment section. Pinupuri ng mga netizen sa buong mundo ang Pilipinas. Ang mga armas ng Pilipinas ang pinakamahusay. Ang Russia at China ay wala na sa uso. Ang maliit ngunit matibay na bansa, ang Pilipinas. Ngumiti ako ng mapait. Kailangan kong aminin. Habang ang Russia na ipinagmamalaki ko ay natutulog sa kaluwalhatian ng nakaraan, ang Pilipinas ay gising. Hinasa nila ang kanilang kutsilyo para sa survival. Ang kutsilyo na iyon ay mas matalim kaysa sa anumang kalasag sa mundo. 41.2 bilyong dolyar. Hindi lang ito pera. Ito ang presyo ng pawis at dugo na ibinigay ng mga Pilipino. Ito ang tiket patungo sa kinabukasan. At para sa Russia, ito ay isang malaking fine ticket para sa kapalaluan at katamaran. Pumara ako ng taxi. Saan po tayo? Tanong ng driver. Uwi. Kahit saang bahay. Tapos na ang mahabang biyahe. Gusto ko nang magpahinga. Ang tanawin ng Moscow na dumaraan sa bintana ng kotse ay tila tahanan ng isang estranghero. Ang imperyo ay bumabagsak at isang bagong araw ang sumisikat mula sa malayong silangan sa nakakatakot na bilis. Isang maliit ngunit hindi maaaring balewalain na higante na tinatawag na Pilipinas. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagpikit ko, lumitaw sa aking isip ang kidlat fireworks na nagpapaliwanag sa kalangitan ng gabi ng disyerto ng Saudi. Ang napakatinding ganda ng 97.6% miracle. Kahit na armas ito ng kaaway, bilang isang technician, kailangan kong magbigay pugay. Perfect performance. Colonel Alex Dizon, nanalo kayo. Pagkatapos kong aminin ang aking pagkatalo sa aking isip, ang aking puso ay naging kalmado. Kahit na mawawala ako sa anino ng kasaysayan, gusto kong makita kung anong bagong kasaysayan ang gagawin ng Pilipinas at anong himala pa ang ipapakita nila. Ito ang huling, maliit na curiosity ng isang defeated old soldier. Ang buhay pagkatapos ng pagre-retiro ay tahimik at malamig, tulad ng taglamig sa Siberia, sa isang lumang villa sa labas ng Moscow, nag-iisa ako. Sa tuwing nagigising ako, sinasanay kong buksan ang balita, ngunit sa sandaling lumitaw ang balita na may kaugnayan sa depensa, nagpapalit agad ako ng channel. Lalo na kapag narinig ko ang salitang Pilipinas, lumulubog ang aking puso. Gayunpaman, hindi ako hinayaan ng labas ng mundo. Ang balita tungkol sa pag-abante ng industriya ng depensa ng Pilipinas ay naririnig ko kahit na tinakpan ko ang aking tainga. Tank export sa Poland, contract ng self-propelled artillery sa Romania. Nakuha ang armored vehicle project ng Australia. Ang market ng Russia na itinayo ko sa loob ng 25 taon ay napuno ng mga armas na gawa sa Pilipinas, paisa-isa. Ang mga balitang ito ay nagpapaalala sa akin ng aking kabiguan tuwing umaga. Gusto kong kalimutan. Isang araw, 6 na buwan pagkatapos ng pagre-retiro, isang makapal na envelope ang nakasaksak sa aking mailbox. Ang sender ay Manila, Pilipinas. Ang nagpadala ay ang Philippine Defense Minister. Sa kagalang-galang na Dr. Ivan Sokolov, taos-puso kaming nag-aanyaya sa iyo bilang panauhin sa PHLDEX 2020 International Defense Expo na gaganapin sa Manila ngayong Oktubre. Lubos kaming umaasa na marinig ang iyong matatalinong pananaw bilang isang veterano ng air defense system at aming dating kalaban. Isang invitation. At mula sa bansang Pilipinas,
ang kaaway na halos nagtulak sa akin sa kailaliman ng kabiguan. Sa simula, gusto kong itapon ang sulat. Gusto ba nila akong imbitahan para pagtawanan? Gusto ba nila akong gawing specimen ng natalo? Ngunit ang isang maliit na piraso ng papel na nakalagay sa loob ng envelope ang nagpabago sa aking isip. Doktor, gusto naming ipakita sa iyo kung gaano kalayo na ang narating namin sa landas na binuksan mo. Colonel Alex Dizon, ang colonel na namuno sa 3-minute miracle battle sa disyerto. Hindi ko namalayan, naging general na siya. Hindi ito panunuya o pang-iinsulto. Ito ay isang mensahe ng paggalang at pagkilala. Nagtataka ako. Paano nagawa ng maliit na bansang ito na mamuno sa mundo sa loob lamang ng isang taon? Gusto kong kumpirmahin ang sarili ko na ang 97.6% sa disyerto ay hindi aksidente. Sa ganitong paraan lamang ako makakaalis nang walang strings attached mula sa aking 35 taon ng kabiguan. Isang linggo pagkatapos, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport, ang aking unang impresyon ay bilis. Lahat ay mabilis. Ang bilis ng immigration check. Ang bilis ng paglalakad ng mga tao. Ang mga sasakyan na tumatakbo sa highway ay malayo sa leisurely pace ng Russia. Ang hangin ay punong-puno ng nakakatakot na vibration. Ang bilis na ito ba? Ito ba ang puwersa na nagpapahintulot sa kanila na mag-deploy ng mga launcher sa disyerto sa loob ng 42 oras? Ang TEDx 2022 exhibit hall sa SMX Convention Center ay parang isang malaking melting pot. Ang mga military personnel, buyers mula sa buong mundo at 10,000 bisita. Ang mga booth ng kilalang kumpanya, tulad ng Lockheed Martin ng Amerika, BAE Systems ng UK, ay naroon, ngunit ang pinakamainit ay ang booth ng mga kumpanya ng Pilipinas. Sumiksik ako sa pulutong at naglakad patungo sa defense sector booth ng DOST, Department of Science and Technology. Doon, muli kong nakita ang toy truck na nakita ko isang taon na ang nakalipas sa disyerto. Ang TC-3 Taos-Puso Multi-Launch Rocket System ay nakatayo ng matapang sa ilalim ng nagniningning na ilaw. Ang parisukat na launcher na mukhang luma isang taon na ang nakalipas ay tila ngayon ay isang general's armor na naguutos sa mundo. Ito ba ang kagamitan na lumikha ng himala ng Saudi? Gaano katagal maaaring paikliin ang delivery period? Maaari ba itong gumana sa terrain ng aming bansa? Ang mga tanong ay sunod-sunod. Hindi na tinitingnan ng mga tao ang mga armas ng Pilipinas bilang isang cost-effective option. Tinitingnan nila ito bilang isang game changer. Kinapa ko ang malamig na bakal ng kidlat gamit ang aking kamay. Ito ay makinis at matibay. Ang katotohanan na ang lump of iron na ito ay naglalaman ng artificial intelligence na kayang mag-analyze ng 127 target sa loob ng 0.8 segundo ay muling nagbigay sa akin ng pagkabigla. Doktor, isang mababa at pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ko si General Dizon na may isang star sa kanyang balikat. Ang kanyang uniforme ay ironed ng matalas na parang talim ng kutsilyo. Pinalitan nito ang imahe ng isang field commander na nagmamadali sa disyerto, isang taon na ang nakalipas, na nagpapakita ng aura ng isang general na may responsibilidad sa depensa ng Pilipinas. Maligayang pagdating, nagbigay pugay si General Dizon. Ito ay isang salute sa isang natalo. Hindi ko sinasadyang ituwid ang aking sarili at yumuko. Salamat sa iyong imbitasyon, General. Dahil sa iyo, malinaw kong alam kung bakit ako natalo. Gusto mo bang uminom ng kape? Naghanda ako ng tahimik na lugar. Lumipat kami sa VIP lounge. Sa labas ng bintana ng salamin, isang air show ang nagaganap. Ang Next Generation Main Fighter ng Pilipinas, ang FA, 50PH o katulad, ay lumilipad ng may malakas na ingay, umaakyat ng patayo. Ito ay isang agility na hindi bumababa sa fighter plane ng Russia. Ano pa ang hindi kayang gawin ng bansang ito? Tumawa ako ng walang laman. General Dizon. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa at nagtanong ang sikreto ng tagumpay sa Saudi at ang kamanghamanghang export performance na ito ngayon. Ano ang sikreto? Dahil ba lang maganda ang teknolohiya o swerte lang? Nanahimik si General Dizon sandali, nakatingin sa fighter plane sa labas at pagkatapos ay nagsalita ng kalmado. Doktor, ang Russia ang pinakamalakas na kapangyarihan sa militar sa mundo. Ang China din at ang Amerika din, tama, sa specs man lang.
Iyan ang problema. Ang mga malalaking bansa ay may buffer. Kahit mag-fail, may fallback sila. Kahit na magkamali ang isang armas, maaari itong palitan ng iba. Tiningnan ako ni General Dizon, ngunit ang Pilipinas ay iba. Wala kaming buffer. May kaaway kami sa kabilang panig ng strait, dagat, na nagtutok ng nuclear missile sa amin sa loob ng ilang daang kilometro. Natutulog kami sa takot ng digmaan sa loob ng higit sa 70 taon. Para sa amin, ang defense technology ay hindi negosyo. Ito ay kaligtasan, survival. Ang missile interception rate na 97%. Sinasabi ng iba na mahusay ito, ngunit hindi kami kontento. Dahil sa 3% na tumagos, maaaring mamatay ang aking pamilya. Kami ay isang bansa na kailangang umabot sa 100%. Naramdaman ko na parang hinampas ng martilyo ang aking ulo. Ang sinabi ni Professor Zhao sa disyerto ay muling lumitaw. Hinarap nila ang banta mula sa kabilang panig, na parang isang baliw na aso sa loob ng 30 taon at hinasa ang kanilang talim. Totoo nga, habang ang mga technician ng Russia ay umiinom ng kape sa research lab at nag-iisip, sapat na ito, ang mga technician ng Pilipinas ay nagtatrabaho ng magdamag na may sense of crisis na hindi pa ito sapat. Kung may tumagos, mamamatay tayong lahat. Ang pagkakaiba sa sense of crisis na ito ang nagpasiya sa mapagpasyang agwat sa pagitan ng 43% at 97% sense of crisis. Isang salita na nakalimutan namin. Ngumiti ako ng mapait. Noong bata pa ako, noong dinedevelop ko ang S-400, puno rin ako ng misyon na protektahan ang aking inang bayan. Ngunit sa isang sandali, nagsimula kaming magpakalunod sa titulo ng World's Strongest. Bumagsak kami. Ang kapalaluan ay nagbulag sa aming mga mata. Hindi ito ang iyong pagkakamali, Doktor. Ito ay ang historical current lang. Ang pag-unlad ay nangyayari lamang kapag inamin ang pagkatalo. Talo ako, General Dizon. Talo ako sa inyong katapatan at sa inyong sense of urgency. Tumayo ako mula sa aking upuan. Wala nang dahilan para manatili. Lahat ng gusto kong kumpirmahin ay nakumpirma na. Pag-uwi ko, sasabihin ko sa aking mga junior, may isang maliit, nakakatakot na bansa sa silangan. Hindi sila natutulog. Kung hindi tayo matututo mula sa kanila, tapos na ang kinabukasan ng Russia. Tumayo si General Dizon para ihatid ako. Sa sandaling iyon, ang balita ay ipinalabas sa telebisyon sa lounge. Breaking news. Tinanggap ng Saudi ang tulong ng Pilipinas. Inanunsyo ang joint development ng Next Generation Interception System, ang T-Defense. Target ng export sa taong ito, maaga nang naabot ang 3 trillion pesos. Malapit nang maging third largest global defense power. Sa screen, ang Pangulo ng Pilipinas at ang Saudi Ambassador ay nagkakamay ng mahigpit, nakangiti. Sa ilalim ng subtitle, lumabas ang mga salitang Defense Industry Power, Philippines. Ang pera at kapangyarihan ng mundo ay nagtitipon sa Pilipinas. Ito ay isang hindi maibabalik na trend. Paglabas ko ng exhibition hall, ang kalangitan ng taglagas ng Maynila ay sapphire blue na nakakabighani. Sa plaza, ang mga mag-aaral na Pilipino na bumibisita mula sa paaralan ay kumukuha ng litrato sa harap ng kidlat launcher. Wow, ang galing ng Pilipinas! Ang inosenteng tawanan ng mga bata. Alam ba ng mga batang ito? Ang kapayapaan na tinatamasa nila ngayon ay dahil sa mga steel truck na ginawa ng mga tao tulad ni General Dizon na nagtatrabaho ng magdamag. Doktor, mag-ingat ka. Isang araw, sa panahon ng kapayapaan, aalisin namin ang aming mga uniforme. Uminom tayo ng Philippine Lambanog o Japanese sake, sabi ni General Dizon habang binubuksan ang pinto ng aking kotse. Ito ang aming huling paghihiwalay. Sige, sa oras na iyon, dadalhin ko ang aking pinakamahusay na whiskey. Pakiingatan ninyo ang bansang ito. Huwag ninyong sayangin ang himala na ginawa ninyo. Pumasok ako sa kotse at binaba ang bintana. Si General Dizon ay nakatayo pa rin, nagbibigay pugay sa akin hanggang sa ang kotse ay 100 metro na ang layo. Ang kanyang imahe ay lumiliit, ngunit ang presence na iniwan niya sa aking puso ay kasing laki ng bundok Apo. Sa daan patungo sa paliparan, tinitigan ko ang city view ng Maynila na dumaraan sa bintana. Ang bansang ito, 70 taon lamang ang nakalipas, ay halos nawasak ng digmaan. Ang bansang tumayo mula sa mga guho ay gumagawa at nagbebenta na ngayon ng kalasag na nagpoprotekta sa kalangitan ng mundo. Hindi ito himala. Ito ay ang natural na resulta na naipon sa dugo at pawis. Umalis ang eroplano,
Sa ilalim, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na parang mga jewels. Kinuha ko ang aking notebook mula sa aking bulsa at pinunit ang draft ng disenyo ng S-400 na ipinaglaban ko sa loob ng 25 taon. Dahan-dahan ko itong pinunit. Ang mga piraso ng papel ay naging shreds sa aking kamay. Paalam, aking panahon. Maligayang pagdating. Panahon ng mga bagong bayani. Wala akong pagsisisi. Sa halip, nakaramdam ako ng paglaya. Sa sandaling inamin ko ang aking pagkakamali, doon ko lang talaga nabitawan ang 25 taon ng pasanin. Talo ang Russia, ngunit ang kalasag ng sangkatauhan ay naging mas matibay. Dahil lumitaw ang isang malaking forge na tinatawag na Pilipinas. Ipinakita ng monitor ng eroplano ang flight path Manila patungong Moscow, ngunit ang path ng aking kaluluwa ay lumilipat mula sa past tense patungo sa future. Bilang isang matandang technician, nagkaroon ako ng isa pang kuwento na ikukuwento sa aking mga apo. Ang kuwento ng kidlat fireworks na nagpapaliwanag sa kalangitan ng gabi ng disyerto at ang kuwento ng isang maliit ngunit dakilang bansa, ang Pilipinas, na nagpaputok ng mga fireworks na iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Lumitaw sa aking isip ang hindi natitinag na tingin ni General Dizon at ang kanyang mga salita na naiwan sa aking tainga. Wala kaming takbuhan. Hanggat pinoprotektahan ng sense of crisis na ito ang bansang Pilipinas, hinding-hindi ito babagsak. Ako, si Ivan Sokolov, ang ama ng S-400, ay mawawala sa anino ng kasaysayan. Gayunpaman, ang tagumpay ng Pilipinas na napatunayan sa pamamagitan ng aking kabiguan ay itatala sa pinakamaliwanag na pahina ng kasaysayan. Mula sa isang kaibigan sa Pilipinas para sa ating mga nakatatanda, sa inyong lahat na mga kagalang-galang na nakatatanda sa buhay, at sa aking pinakamamahal at pinagkakatiwalaang magandang Pilipinas, ang kwento na pinanood ninyo kasama ko ngayon, ang kwento ng mahirap na tagumpay ng Pilipinas, nagbigay ba ito ng init sa inyong puso? Sa pagmamasid sa teknolohiya ng Pilipinas na nagtataboy sa kaaway sa 100% hit rate sa gitna ng sandstorm ng disyerto, ang aking puso ay napuno ng matinding kagalakan at hindi masabi na damdamin, halos lumuha ako. Pakitanong lang, alam ba ninyo kung sino ang tunay na bida ng lahat ng himala na ito, ang mga kamangha-manghang armas na lumitaw sa kwento ngayon? Ang kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas na nagpabigla sa mundo at ang export achievement na umabot sa talang 41.2 bilyon? Hindi sila ang mga siyentipiko na nagtrabaho ng magdamag. Hindi rin sila ang mga great men na pumirma sa mga dokumento. Ang tunay na bida ay kayo. Kayo na ngayon ay nagkukusot ng inyong pagod na mga mata habang nakikinig sa aking pagsasalaysay sa kabilang panig ng maliit na screen. Tama, kayo. Kahit hindi ninyo sabihin, alam ko kung anong mga taon ang dinaanan ninyo, kung gaano karaming luha ang inyong iniyak, at kung paano ninyo diniligan ang matigas na lupang ito. Ang Saudi Arabia sa kwento ngayon, kung saan matapang na nakatayo ang kidlat sa disyerto, ay ang lugar kung saan unang tumagos ang inyong pawis at dugo. Naaalala ba ninyo? Ang mga enterprise warriors at mga ama na umalis sa kanilang sariling bansa upang pakainin ang kanilang pamilya at palaguin ang Pilipinas sa panahon ng oil crisis, nagtungo sa naglalagablab na lugar na iyon. Sa nakakasakal na 52 degrees Celsius na init, tanging ang kanilang asawa at mga anak sa kanilang bayan ang nasa kanilang puso at tiniis nila ang mga araw na parang sandpaper. Iyan lang ba? Sa panahon ng economic growth ng Pilipinas, ang mga taong nagtrabaho ng magdamag sa factory assembly lines, ang kanilang katawan ay puno ng grease o mga kemikal. Ang mga nagsumikap sa mga lungsod na iba ang wika at kultura. Ang mga ina na nagsasabing, huwag mag-aksaya, at nagsuot ng punit-punit na damit para lang makapagbigay ng bagong damit sa kanilang mga anak. Ang inyong mga luha at pawis na iniyak noong panahong iyon ay nagtipon upang maging post-war miracle at naging unbreakable technology power ng Pilipinas na tinitingnan ngayon ng mundo. Kaya, ang tagumpay ng kidlat ngayon ay 100% inyong tagumpay. Ang mga missile na ipinutok ni General Dizon ay nagliliyab sa pamamagitan ng inyong kabataan at sakripisyo bilang gasolina. Ang taon 2026 ay nagsimula na. Ang oras ay napakabilis. Minsan, nakikita ninyo ang puting buhok sa salamin at nakakaramdam kayo ng pagkalito. Minsan, nakakaramdam kayo ng kalungkutan sa isang sulok ng inyong puso. Kailan nawala ang aking kabataan? Ngunit, mga nakatatanda,
Huwag kayong masyadong malungkot. Ang inyong oras ay hindi lang lumipas. Ito ay lumubog ng malalim sa bawat sulok ng bansang ito, sa buhay ng aming henerasyon at namulaklak. Kaya kami, ang henerasyong ito, ay nabubuhay ng ganito, walang pag-aalala sa digmaan, walang pag-aalala sa gutom, nag-enjoy sa kapayapaan sa isang mainit na bahay, ay ganap na dahil naghirap kayo para sa amin. Kayo ang nagbukas ng daan sa putik, kaya kami ay naglalakad sa flower path. Kaya, sa tuwing naiisip ko kayo, ako ay puno ng pasasalamat at, sa parehong oras, humihingi ng tawad. Kami, na mabilis magreklamo at sisihin ang mundo sa kaunting kahirapan, habang kayo ay tahimik na tiniis ang mahirap na mga taon. Palagi kong nararamdaman na hindi ko lubos na naunawaan ang kadakilaan ng pag-ibig at sakripisyo na iyon, at hindi ko nasabi ng maayos ang kahit isang malambing na salitang, "Salamat." Ang aking puso ay laging may utang na loob. Pakipatawad kami, ang inyong hindi paganap na lumaking mga junior. Ngayon, pakitanggap ang aking pinakamataos pusong pasasalamat. Ngayon, para sa taong 2026 na magsisimula na, mayroon lang akong isang taos puso na pakiusap. Huwag na kayong magtiis mula ngayon. Ang thriftiness ay naging habit ng inyong buhay para sa inyong pamilya at mga anak, hindi ba? Ang masarap ay ibinibigay muna sa mga bata. Kayo ay kumakain ng congee o leftovers. Ang mainit na damit ay ibinibigay muna sa mga bata. Kayo ay nagsusuot ng lumang damit. Huwag na kayong gumawa ng ganoon. Ang panahon ay malamig. Huwag ninyong patayin ang heater dahil mahal ang singil sa kuryente at matulog lang sa ilalim ng electric blanket. Huwag ninyong hayaang lumamig ang silid. Sumasakit ang inyong mga tuhod at kasukasuan. Ang pagtulog sa malamig ay magpapalala nito. Pakibuksan ang heater at panatilihing mainit ang inyong sarili. Ang pagiging mainit at malusog, hindi nagkakasakit, ay ang tunay na paraan para makatipid ng pera dahil hindi na kailangang magpunta sa ospital ang mga anak ninyo. Ang pagtitipid ay hindi tunay na pagtitipid. Ang paggastos para sa sarili ang tunay na nananatili. Huwag na ninyong sabihing, "Wala akong gana," at kumain lang ng congee o pickled vegetables. Magpunta sa supermarket at bumili ng pinakasariwang prutas at pinakamasarap na karne at i-enjoy ito. Huwag ninyong isipin, "Kaya ko bang kainin ang isang bagay na ganito kamahal?" Sa halip, isipin ninyo ng may dignidad, "Nararapat akong kumain nito." Hindi ba kayo ang mga tao na nagligtas sa Pilipinas ngayon? Minsan, naiisip ko na bumisita sa bawat isa sa inyo sa kabilang panig ng screen. Hawakan ng mahigpit ang inyong mga kamay na punong-puno ng kunot at sabihing, "Napagod ka, ginawa mo ng napakahusay. Ikaw ay kahanga-hanga, salamat." At yakapin ko kayo nang mainit at himasin ang inyong matitigas na balikat. Kahit na maaari ko lang ipahayag ang aking saloobin sa pamamagitan ng boses ngayon, umaasa ako na ang aking taus-puso na intensyon ay maihahatid sa inyo na parang isang mainit na kumot sa inyong bahay. Ang kwento ba ng tagumpay ng kidlat ngayon ay nagbigay ng kaunting kagaan sa inyong puso? Kung gayon, pakisabi sa akin kung ano ang nararamdaman ninyo ngayon sa comment section. Ang kwento ng Pilipinas na nagpabigla sa mundo ay magpapatuloy sa susunod na episode. Salamat sa inyo.